during worship pa lang natin, dapat nararanasan na natin yung galaw ng Espiritu Santo. Amen na during worship, pag ibinigay mo lahat sa Panginoon, alam mo na ang Diyos ay naririyan para ikay pagpalain. Amen. But we are not, hindi tayo tumitingin dahil, ay, magpupuri ako para ako'y pagpalain. Kasi yun yung turo sa amin. Hindi po. Automatic na po yun. You don't need to na pupunta ako sa church para pagpalain. Palitan natin yung mindset natin yun, ha? Hindi, automatic na yun. Hello? Amen. Si Lord na ang bahala doon. Ang gagawin mo lang is just to give worship to God. Just to give honor to the Lord. Amen? Kasi ng bawat Kristiyano, we are destined to be blessed. Amen. Amen? Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Uy, prosperity gospel. Hindi po. Lahat po tayo, we are destined to be blessed. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Na lahat ng anak ng Diyos ay kumbaga, nakalinya o papunta na sa pagpapala. Oo, nakadestin Amen? niya na yun. Uy, pagpapala. Diba? Pagpapala, no? Lumalabas agad, peso sign, dollar sign. Hindi lang po yun. Isang aspeto lang ng pagpapala ng Diyos yun, financial. Ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Ibuksan natin ating mga Bible. Sabi nito Jeremiah 17 verse 7 to 8. Sabi doon, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the waters, that send out its root by the stream. It does not fear whom heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. Uli natin pa yung sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede po bang tayo manalangin? Hallelujah. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito, sa isang mapagpalang araw na ito, O Diyos. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Dahil alam namin, Panginoon, na kami pinagpala mo na, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Lord, maybe some of us may season na nasa ibaba. But Lord, we believe, Panginoon, those season, Panginoon, ay may tinuturo ka, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, we ask, Holy Spirit, Lord, mamuna ka po, Panginoon, sa gawain ngayong oras na ito. At dalangin namin po, Panginoon, ang malayang pagkilos ngayong umagang ito, Lord. We pray, Lord God, touch your people this morning, Panginoon. Habang kami po lumalawig, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Lord, we pray, Lord, open us, Lord. Open our spirit, our mind, everything, Panginoon, na nasa amin, Lord God. We pray, Panginoon, bless each every one of us, Lord. And Lord, we declare, Lord God, we are all destined to be blessed. Lord, we give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Tuloy natin, Panginoon. Sabi nito, blessed is the one who trusts in the Lord. Amen. Blessed daw po, sabi, yung mga nagtitiwala sa Diyos. Kasi sabi dito, they will be like a tree planted by the water. Sino po ba rito nakakita ng mga puno na malapit sa ilog? Di ba? At sabi ron, yung kanyang mga ugat ay nasa stream. At sabi doon, hindi siya matutuyuan ng dahon. Bakit po? Kasi ang kanyang mga ugat ay naroon sa ilog, sa stream. Ilog, sa patis So, bigat Kaya kumbaga, yung source of life niya, naroon. Mga kapatid, ano po ba yung source of life natin? Yung business ko. Yung pension ko, yung may source of life po natin. Hindi po. Ang source of life natin, sabi dito, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him.
Dapat po yan po yung maging ano natin, reminder sa atin na ang source of life natin hindi yung trabaho mo. Bakit? Pwede mawala sa trabaho mo. Amen? Pwede anytime mawala ang trabaho mo. Yung source of income mo, pwede mawala. But, ang totoong source of life natin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya sabi dito, blessed is the one who trusts is in the Lord. Amen. Amen. Parang inaantok kayo. Hallelujah. Ang medyo aking remote ay kumapali ang battery. Okay. Sabi, God bless everything. God bless everything. Sabi, the word for bless or blessing is a crucial. It's used over 400 times just in the Old Testament alone. Imagine nyo, sa Old Testament pa lang, 400 times na binanggit ang word na bless or blessed or blessing. Imagine yung 400 times na Old Testament pa lang yun. Amen? Amen. Si Pastor, iba na yata yung tutuloy na. Kasi maraming ganyan, di ba? Maraming napapasok sa prosperity gospel, no? Which is nakapokus sa material things. But, remember, ang totoong prosperity ay yung pinagyaman ka sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Kasi, from the Spirit, magmamanifest yan. Hello? Pag pinagpala ka spiritual, dire-diretso po yan. Hanggang sa financial mo, sa physical mo, sa emosyon mo. Amen. Amen? Dire-diretso po yan. Kasi, kaya po, bless. Bakit daw bless? Tingnan natin, ha? Meaning of blessing. In Hebrew word for blessing is barak. To bless. Baraka, blessed. Or barasya. Blessing in a modern Hebrew. Yan po yung ibig sabihin ng barak or to bless. Amen? Kami tayo ng Hebrew ngayon, ha? Okay. Pero ang blessing talaga nung unang araw, nung unang panahon, is not just a physical or financial. Number one, to anoint, to comfort. At sabi doon, to have success. Amen? Amen. Yan po yung meaning ng blessing. Una makikita natin, hindi agad siya financial. Kita nyo? Hindi agad siya financial. Kasi po, pag financial po ang nauna sa atin, iba yung mangyayari. Hello? Kaya po, unang sinabi ko, kung meron kayong Bible dyan, can you please open your Bible in Genesis chapter 2. Oops. Wala ang aking data. Ayan. So, Genesis chapter 2, makikita po natin dyan yung creation ng men. Nandun po yan. Makikita ninyo yung when God breathed, sabi doon, hiningahan niya si Adan. Hiningahan niya ang tao. Wala kasi sa ano ko sa slides ko. When makikita natin doon, anong version mo ate Deb ng Bible mo? Tagalog? Okay lang yan. Kasi makikita natin doon, sabi doon, hiningahan ng Diyos ang tao. Okay, sige, Kuya Peter. Interaction tayo ngayon. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Sige, Radyo. Naglagay si Yahweh ng isang halaman sa Eden at dakong silangan at doon binila ang taong kanyang nilalang.
Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na alulugot sa paningin at masarap ang bunga. Okay. Sa gitna ng halaman, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, chapter 1 tayo. Chapter 1. Nung creation ng men. Okay, nakasan na. Ngayon lalangin natin ang tao at ating gawin siyang talarawan natin. Mhm. Siya ay mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Maging mamumailang, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala, Mhm. di kanya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling at iniigig. At pamahalaan ito, ibibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailat na hayop, maging malalaki o maliliit. Amen. Uli ang pagbabasa ng salita ng ano. Genesis chapter 1 pala, hindi chapter 2, sorry. Doon, makikita ninyo, nandun yung pangalan ng to anoint, to conquer, to have success. Basahin niyo po muli yung sinabi, and